Hello po mga kababayan kong giliw, magandang araw po sa inyong lahat saan man po kayong lugar naroroon ngayon. Katulad po ng aking ipinangako sa inyo, ito na po yung mga susunod na mga regions kung saan po available ang OFW pabahay. Isa-isahin po natin yan ulit at katulad din po ng ginawa ko sa part 1, ipapakita ko din po kung papaano ang pagkakasulat para hindi na po kayo malito sa kung ano po yung spelling ng kanilang mga email address, yung kanila po mga complete details, kasama rin po dyan yung mga contact numbers. Siya nga po pala, kung gusto nyo po magpa-shoutout sa akin, welcome na welcome po yan. Gamit lamang po kayo ng hashtag Rans Santos. Okay po? At ipopost ko po yan para po doon sa mga susunod natin na mga videos. Maraming salamat po. Antabayanan nyo po yung mga sumusunod pa na mga regions, contact details ng OFW pabahay. Okay ha? So mga kababayan, ang sumunod po natin is Region 9 kasi po nahinto tayo ng Region 8. Cabaluay Place, Barangay Cabaluay, Zamboanga City. 2-story duplex. Ang inaantay po natin dyan is 925 target units. Ongoing na po ang housing construction at ito po ang kanilang available na contact details. Region 9 BARM, Regional Office, NHA Rojas Street, Bahamundi Compound, Santa Maria District, Pagadian City. Telephone number 062 yung kanilang area code 925-1384. Zamboanga District, NHA Zamboanga District Office, 3rd floor, Wilekin Building, Veterans Avenue, Zamboanga City. With the telephone numbers 062-955-5291 or 062-922-5516. And you can look for Miss Nudza Ibrahim or Miss Araceli A. Quaresma. And they have also their email addresses emd.zamboanga@gmail.com, nhazambo@yahoo.com, region9@nha.gov.ph, and reg9z-sarmmb.dist@nha.gov.ph. Sumunod po natin is Region 10, Christine Villas, Balo El Lanao del Norte. Sana po nabibigkas ko ng tama yung mga salita, no? 2-story duplex, 1,000 po ang target units and ongoing na po ang housing construction dyan. Region 10 Regional Office, Julio Pacana Street, Puntod, Cagayan de Oro City. District Office address, 2nd floor, Hing Ramiro Building, Isabel Ramiro Street, Tambo, Hinaplanon, Iligan City, in front of Tambo Central School. Contact info, you can look for Ma'am Janine L. Parnes or Homer T. Cesar. Telephone numbers 088 ang kanilang area code, followed by 856-8778 or 0977-157-5096. With email addresses nha_cagayandeoro@yahoo.com, region10@nha.gov.ph, reg10bml.dist@nha.gov.ph. To followed by Region 11, Maresca Homes, formerly Adelaide Homes, Barangay Gilon, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Davao del Norte na po tayo. 2-story duplex, 1,000 po ang ongoing housing construction dyan at ang kanila pong contact details. Region 11, Regional Office, 2nd floor, Villa Oro 2 Building, Kimpo Corner, Escandor Road, Matina, Davao City. Email address emudavao@yahoo.com,
nhareg11davao@gmail.com. Pwede nyo na po yung screenshot. region11@nha.gov.ph. Next natin, Syudad de Dahican, Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental. Housing type po natin dyan is 2-story duplex. Target units 500. Status po is ongoing na ang ginagawang construction dyan. At ang kanila pong contact details, Region 11, Regional Office, 2nd floor, Villa Oro 2, Building Quimpo Corner, Escandor Road, Matina, Davao City. Email address, parehas lang din po nung nabanggit ko kanina. emodavao@yahoo.com, nhareg11davao@gmail.com, region11@nha.gov.ph. So, eto po mga susunod na mga lugar dyan po sa Davao. Meron na lamang po silang iisang opisina. So, babanggitin ko po muna yung lugar, tas yung ilan, at kung ano po yung status. Then, ito pong tatlo na to, bibigay ko po yung address after ko po niyang basahin. Xavier Heights, Catalunan Grande, Davao del Sur, 2-story duplex, up and down yan. 550 po ang available. Land, ongoing development. Kapiaan Heights, Digos City, Davao del Sur. 2-story duplex, 762 po ang upcoming housing project. Hindi pa po siya ginagawa. Blue Farm, Tugbok District, Davao City, Davao del Sur. 2-story duplex, 1,000 ongoing housing construction. Ginagawa na po itong Blue Farm na to. Actually guys, nakita ko na po ang video ng Blue Farm na ito. Napakaganda po. Ito po ang contact details na So, para po doon sa tatlong lugar na nabanggit ko, para kay Xavier Heights, Kapiaan Heights, and Blue Farm, ito rin po ang kanilang contact details. Regional Office, 2nd floor, Villa Oro 2 Building, Quimpo Corner, Escandor Road, Matina, Davao City. Yan po ang kanilang email address. As of the moment, they are not mentioning any contact numbers po na maaari nating tawagan. So if you are interested, you can send your email to them or you can visit their regional office for more details and for more information. Okay po, yan po yung ating for Region 11. So dako na tayo kay Region 12, Himaya Residences, General Santos City, duplex. TBA ang nakalagay kung ilan, wala pa po siyang total kung ilan po yung target units and upcoming pa lang po siya. Region 12 Regional Office, 2nd floor, JYSL, Building Arellano Corner, Balmores Streets, Coronadal City, South Cotabato. Yan po yung kanilang office. And yung kanila pong contact numbers, 083 yung kanilang area code, 520-2478 or 083-500-1220. And you can send your email at region12@nha.gov.ph. Tapos po, yung pinaka-last natin is Region 13. Surigao Capitol Hills Village, Surigao City, Surigao del Norte. 2-story duplex, TBA din po at upcoming pa rin po ang kanilang housing project dyan. Pero you can visit their regional office at Helen Chu Building, Pizarro Street, Butuan City, Agusan del Norte. Pwede nyo rin po silang bigyan ng call at 085-342-5279 and email them at region13@nha.gov.ph. At yan nga po yung natitirang mga locations na available po sa OFW pabahay. Okay, may gusto lang po akong i-address na mga comments regarding po doon sa mga nagsasabi na hindi yan totoo. Actually po, hindi naman po ako magpapalabas ng mga ganitong klaseng detalye.
na ikakapahamak ko. Ito po ay galing mismo sa website ng ating NHA para po ito sa mga OFW. Mga katanungan na nare-receive ko regarding po sa pabahay na ito kung sino ang maaaring mag-asikaso. I-browse nyo lamang po ang aking channel at meron po akong ibinabadyaan na video regarding po sa maaaring mag-asikaso. Maaari po ang inyong anak or ang inyong asawa. Okay? At meron din po akong ibinigay na link. Yung link po doon po sa pabahay na ibinabakon, mga nagsasabi na error, yes po, nag-error na po siya gawang na-expired na po yung certificate ng drive na ginamit natin. Kaya po gumawa po ako ng panibagong video kung saan nagbaba po ako ulit ng link, which is kung nasa ibang bansa pa po kayo, pwede po kayo mag-apply through online. Ipa-flash ko po yung itsura ng video na pupuntahan ninyo sa aking channel para po makapag-apply kayo through online. May nagsasabi din na bakit nagsagot ako ng form through online, which is yung GEHP online, kung saan kayo pwedeng mag-apply, pero error pa rin. Kasi po, meron pa rin kayong mga requirements na hindi nyo pa po napapasa doon. Halimbawa, kailangan din po kasi doon yung Special Power of Attorney o kaya Authorization Letter. So, since nasa ibang bansa ka pa, kailangan mo pong kumuha ng taong mapagkakatiwalaan mo. Yan ang first family. Ang first family po na tinutukoy, kung okay pa kayo ng asawa mo, hindi pa kayo nagtutulfuhan, pwede nyo po siyang paasikasuhin. Bigyan nyo lamang po siya ng special power of attorney. Kung hindi man, meron kang anak na legal age na, pwede po siya ang mag-asikaso para sa inyo. Make sure lang po na kumpleto ang requirements na hihingin sa inyo sa online. Bago nyo po sagutan ang kung ano man pong hinihinging mga detalye, okay, sa GEHP online application. Ito po yan, yung video na yan. I-click nyo lang po ang description at matatagpuan nyo po yung link na sinasabi ko para makapagsagot po kayo. Okay? At doon naman po sa mga nakapasyal na, nagsasabi na nakapasyal na sila sa NHA. At sinasagot po kayo na walang ganyan. Hindi po yan totoo kasi mismo sa kanila po yan galing. Okay? Hindi po siguro, sinasabi nilang hindi totoo kasi upcoming pa lang po yung project. Nabasa ko naman po yung status, 'di ba? May nakalagay doon ongoing, may nakalagay doon na upcoming yung land, upcoming construction. Kapag sinabing ongoing, ginagawa. Pag sinabing upcoming, gagawin pa lang. Pag sinabing ongoing yung construction, ibig sabihin nagbi-build na ng bahay. Or kung sinabi naman dun sa remarks is ongoing yung land construction, ibig sabihin, yung lupa pa lang po ang naaasikaso. But it doesn't mean na wala pong ganyan. Okay? Ipakita nyo po sa kanila ang video na to at kung saan ko naman po makukuha yon. Okay? Siyempre mismo sa website nila. At katunayan po dyan, pumasyal po talaga ako isa sa mga opisina ng NHA about po sa pabahay na ito at ito po mismo ang binigay sa akin dahil interesado din po ako. Babasahin ko po ito sa inyo kung ano po ang nilalaman ng National Housing Authority Application to Purchase. Okay, papakita ko po ito sa inyo. And if you want to get this, okay, I will try my best to get a link para makapagpa-print din po kayo. Ipapakita ko po ito at kung ano-ano po ang nilalaman na maaari ninyo masagutan. Ito po ay makikita sa video na ipa-flash ko ngayon. Okay, ayan. Hanapin nyo po yan sa channel ko, i-browse nyo po, i-stock nyo yung aking channel. At meron po kayong makukuhang mga impormasyon dyan. Okay? Ayan po ang patunay na meron pong application to purchase a house and lot package, housing unit under the tahanan ng Bagong Bayani Housing Project,
Office of the President, National Housing Authority, Annex C. Okay, fill upan nyo lang dyan, date of application. The regional manager through the district manager. Sir, Madam, in accordance with NHA rules and regulations, which and I, my family agree to comply with faithfully, I hereby apply. Please check. Ano yung gusto mong terms dyan? For purchase of house and lot package under the GEHP, true. Ano ang kaya mong i-avail dyan? Magkakash ka ba? End user financing or pag-ibig, staggered, ibig sabihin hulugan, in-house financing, straight amortization or escalating amortization. Project name or location, yung lokasyon na gusto ninyo. Kung wala po yung lugar na hinihingi ninyo, it doesn't mean na hindi na po kayo po pwedeng mag-avail sa ibang lugar. Pwede po kayo mag-avail sa ibang lugar. Okay? As overseas Filipino worker, lagay nyo yung lugar mo, kung nasa Kuwait ka, nasa Saudi ka, or nasa Japan ka, bahala ka kung saan kang bansa naroroon ngayon. Applicant's identity for female, application, spouse, give complete maiden name. Ayan po. Okay, hindi ko na isa-isahin na basahin sa inyo yan. Then, yung second numeral natin, applicant's employment status. Ano bang status mo sa pagtatrabaho? Nature of employment. Kung domestic helper, ilagay dyan. Kung domestic worker, ilagay dyan. Name of agency and corporation. Income, magkano ang kita? Applicant's family, composition, and additional page if necessary. Lagay mo dyan yung anak mo, yung asawa mo, civil status, kung anak mo, son or daughter, edad nila. Okay? And then, yung second page natin, applicant's total family income per month. So, buong pamilya to. Kung ikaw nag-a-abroad ka, yung asawa mo, anong trabaho sa Pilipinas, or yung anak mo kumikita rin, ipag-plus-plus nyo po yun. Family real property holdings have never availed of any form of government housing assistance nor violated Section 14 of RA 7279. Ilagay mo dyan, no. Kasi po, kapag chinek nyo yung yes, ibig sabihin, meron po kayong ongoing na hinuhulugan sa public. Ibig sabihin po, pag chinekan ninyo yung yes, ibig sabihin, meron kayong ongoing na mga binabayaran sa government. Hindi po kayo ma-o-okay yan. Hindi po ito pwede sa pamilya na meron pong ongoing na hinuhulugan sa pag-ibig or sa NHA. Inuunahan ko na po kayo. Dahil hindi po kayo mag-grant. Okay? Pagbigyan po natin yung mga wala pa. Okay ho? At kahit tapos na po kayong nakapaghulog sa mga nakuhanan ninyo ng lupa or bahay, basta government, hindi na po kayo pwede dahil may record na po kayo. Maliwanag tayo dun ha. Numeral number 6, certifications. We certify that the foregoing information statement is to my /our knowledge through correct, complete, and updated. The signatures appearing above our names below is /our genuine. We authorize National Housing Authority, NHA, or its duly authorized representative to verify necessary information or data. Certificate of employment, payslips, and income tax returns with the concerned government agencies or third parties, including banks and other financial institutions from whom NHA had obtained information. I/we hereby agrees that any misrepresentation of a material fact is a ground of disapproval of the application, cancellation of the loan, and shall be a cause for the total outstanding obligations to be due and of any material change affecting the information contained herein.
I/we agree that all the information obtained by NHA shall remain its property whether or not the loan is granted. I/we further agree to be bounded by the current and general policies of NHA and those that the NHA may adopt in the future that may have relation to or in any way affect my/our loan. I/we understand that the processing service, filing fee, notarial, and all other incidental fees pertaining to the registration of mortgage on property shall be for my/our account. Then, perma, pecha, then tapos. Okay? So, ipapanotaryo pa po yan. Yun po yung aking binasa sa inyo. Katotohanan po na meron po talagang application of purchase. Kung kayo po ay willing na mag-apply ng pabahay through NHA. Ganito po, bibigyan ko kayo ng tips. Kung kayo po ay nag-grant na kahit noon-noon pa, matagal na, nag-grant na kayo ng government, most especially NHA or Pag-ibig, wag na po kayo mag-apply, nag-aaksaya lang po kayo ng panahon. Dahil nakalagay po dito sa SORNA na hindi na po kayo mag-grant. Okay? Kaya pagbigyan po natin yung ibang maaaring makapag-avail. Okay. Ma'am, Rans, bakit wala sa Region 2? Rans, bakit wala sa Bicol? Rans, bakit wala sa NCR? Hindi po ibig sabihin na wala po dun sa mga gusto ninyong lugar ay hindi na po kayo maaaring makapag-avail sa mga lugar na aking po nabanggit. Pwedeng-pwede po. Nagkataon lang po na hindi po si government ang mag-a-adjust para sa atin. Ang mag-a-adjust po ng lugar tayo. Okay, dahil po since government ito, sila yung masusunod kung saan nila itatayo yung pabahay na ibibigay nila ng mura sa mga OFW. Okay ho? Kaya wag po tayong reklamo ng reklamo. Kailangan po, dahil government ang may panukala nito, tayo po ang mag-a-adjust para makakuha ng murang pabahay. So, since marami kang pera, may pambili ka, cash, ikaw ang mamili ng gusto mo, then go. Okay? Yung binasa ko po na mga lokasyon, dahil kailangan natin ng murang pabahay, yan po ang mga available na locations as of today. Okay ho? Pero for any further updates, I will not hesitate to give you a report regarding to this matter. Okay po? Kung madadagdagan po yung mga lokasyon, gagawan po natin yan ulit ng video. Anyways guys, maraming salamat po at sana ay nakatulong ang aking maiksing video na to para naman maibsan yung inyong iniisip na hindi yan totoo, ang lalayo naman, bakit walang ganito, bakit wala sa ganito. Okay? Sa ngayon po, yan po yung mga available na lokasyon. Okay? Ingat po kayo mga kababayan kong giliw. Stay safe and God bless us all. Thank you po. Huwag kalimutan ng hashtag pag magpapa-shoutout. Hashtag Ron Santos. Diba? Hello po mga kababayan kong giliw, magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayong lugar naroroon ngayon. Katulad po ng aking ipinangako sa inyo, eto na po yung mga susunod na mga regions kung saan po available ang OFW pabahay. Isa-isahin po natin yan ulit at katulad din po ng ginawa ko sa part 1, ipapakita ko din po kung paano ang pagkakasulat para hindi na po kayo malito sa kung ano po yung spelling ng kanilang mga email address, yung kanila po mga complete details, kasama rin po dyan yung mga contact numbers. Siya nga po pala, kung gusto nyo po magpa-shoutout sa akin, welcome na welcome po yan. Gamit lamang po kayo ng hashtag Rans Santos. Okay po? At ipopost ko po yan para po doon sa mga susunod natin na mga videos. Maraming salamat po. Antabayanan nyo po yung mga
sumusunod pa na mga regions, contact details ng OFW pabahay. Okay ha?